citizen natin or yung mga pensioners natin, hindi mo maiwasan na nagkakasakit din sila. Yes. Actually, as early mas as vulnerable sila. Yes. Yung mga bata ngayon, siyempre, tayo may mga anak tayo, di ba? Yung mga anak natin na ako-confine, hindi mo maiwasan or kailangan magpa-check up, at least nagagamit natin yung PhilHealth natin. So, pagdating natin ng senior, hindi natin maiwasan, nagagamitin din natin siya. Kasi as early as maliliit pa, may mga sakitin na, hindi natin maiwasan yun, di ba? So, yun nga, wala tayong pension, pero patuloy silang makapag-avail ng PhilHealth benefits kahit nasa kahit senior citizen na sila or kaya mga pensioner and retirees. Ngayon, sa government and private na nakapagtrabaho ng napakahabang panahon sa public or private offices, ang tawag po natin sa kanila lifetime members. So, after retirement, at naka 120 months contribution sila sa PhilHealth, which is 10 years lang po yun, makakapag-avail na sila nito. I-enroll natin sila sa lifetime program ng PhilHealth para sa ganon, patuloy silang makapag-enjoy ng benepisyo ng PhilHealth. Napakadali lang po nun, yung tinatawag lang nating PMRF, ang kailangan nilang fill-upan, at ma-check naman natin yung contributions na sa ating member portal. Correct. At mga one by one picture lang ang kanilang kailangang i-submit. And then yun po, punta na lang po sa PhilHealth para ma-enroll sa lifetime program. Yung sa senior citizens naman meron din, Mare. Sasabihin ko nga, in addition, sa ano mga hindi pensioner tsaka retirees ng PhilHealth, huwag kayong mag-alala kasi pwede rin kayong maging members. Dahil nga yun sa Enhanced na Senior Citizen Act, which is the 10645. Yes. Uy, ang galing mo! Ang galing mo sa mga kasi wala sa script. Yun sa mga natin, senior citizens, meron tayong Enhanced Senior Citizen Act na nabanggit natin kung ano yung RA kanina. Pwede po silang maging member actually. So, usually, ang nag-aasikaso niya yung mga OSCA or the Office of the Senior Citizen Affairs ng mga LGUs, or pwede rin silang magtungo sa pinakamalapit na PhilHealth office na po pwede silang mag-enroll under the Republic Act 10645 or which is the Senior Citizen Act natin. So, hindi sila left behind. Before kasi talaga, hindi natin sila minimember dahil wala silang rule. Pero dahil nga dun sa Republic Act na yon, po pwede na silang maging member. Tama yan. So, tama kayo talaga mga Mars, no? So, hindi naman ibig sabihin nag-retire ka na. Yes. Wala ka ng pakinabang sa PhilHealth. Yes. Hindi mo na siya magagamit or ano man. Ito na yung balik namin ho sa inyo. Tulad nga na nasabi ni Marsmel, kailangan nakapag-retiro na kayo, 65 years old, 60 or 65 years old. Mayroong 120 months na contribution o 10 taon. So, yun na siguro yung tawagin yung pinaka-pension nyo sa PhilHealth. Hindi na kayo magbabayad ng premium contributions, pero patuloy pa rin ang paggamit nyo ng benepisyo. Ang daming benepisyo ng elderly natin. Bukod sa PhilHealth, nandun yung sa senior citizens, sa 20%, tapos pati yung sa VAT, kung sila ma-hospitalize. Actually, yung mga natin, yung mga uniform men natin, mga 56 years old 56 kasi. naman, mas mababa pwede na yung silang age of maging retirement. Minors. Mas mababa. Pati minors. Mga minors natin na 50. 55 years old sa SSS. So hindi lang yung 60 years old and above. So meron din tayo mga members din na mas mababa pa yung parang age of compulsory retirement na sila dahil sa number of service na binigay nila para sa ating bansa. Ang sinisiguro ko namin sa inyo, sa pagdating nyo sa katandaan, sa inyong katandaan, wala na po kayong babayaran sa PhilHealth na premium contributions. Pero yun nga, makakagamit pa rin po kayo ng benepisyo. Lalo na iyakap kasi, di ba? Yes. Yung mga nagme-maintenance, mga kailangan ng mga laboratory. Maganda yan kasi kasama sa yakap yung mga maintenance drugs. Ayun, marami yun eh. Sa hypertension, sa diabetes, o nadagdagan pa siya. Sa cholesterol, mga ganyan, ang dami. Parang before is 20 lang yung medicines natin. Ngayon, maging 75. Plus yung So, hindi lang po talaga binago yung pangalan ng konsulta, yung tuyakap. Talagang pinalawig pa po namin yung inclusions niya. Yung coverage niya. Kaya talagang pagyakap ng PhilHealth sa kanyang mga miyembro.
Mga ka-PhilHealth, tandaan ho natin na immediate na po yung paggamit ninyo ng benepisyong PhilHealth. So, ibig ho sabihin yan, hindi ninyo na kailangan ng maraming requirements pa sa paggamit ng benepisyo tuwing kayo na ospital, less na po yung mga ipapasa nyong dokumento, hindi rin ho issue yung contribution po ninyo. At tandaan din ho natin na hindi nyo lagi kailangang ma-ospital bago nyo magamit ang PhilHealth dahil meron na ring PhilHealth Yakap. Yun yung aming primary care benefit package na tutulong ho sa inyo, nagabayan kayo sa inyong kalusugan, masigurado ninyo na kayo ay healthy at kung meron mga emerging medical conditions ay agad matutugunan. Tandaan din ho natin na sa private and public hospitals po magagamit ang PhilHealth benefits. So as long na accredited po sila ng PhilHealth at tulad ng nasabi ni Marsmel kanina, halos lahat na ho ng ospital sa NCR, actually maski din po sa mga ibang panig ho ng bansa, no, marami ho, libo-libo ho ang accredited nating pasilidad na kung saan nyo magagamit ang inyong PhilHealth benefits. Wala din hong loan sa PhilHealth at walang pensyon. But makakaasa ho kayo na sa bawat pangangailangan nyo tungkol sa inyong kalusugan ay nandoon ang PhilHealth para magbigay sa inyo ng benepisyo. At ang ating mga retired members ay makakaasa pa rin sa patuloy na paggamit nilang benepisyo sa ilalim ng Lifetime Member Program or yung sa ating mga senior citizens naman ho na walang kakayanang magbayad ng contribution sa PhilHealth ay meron pa rin pong aasahang coverage sa ilalim ng PhilHealth.